Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa kabila ng pagiging aktibo ni Jonas sa ginagawang pagtakbo ay hindi niya maiwasang hindi obserbahan ang mga kasamahan sa bahay ampunan. Kasalukuyan silang kasali sa isang laro, racing marathon, at nakikita niya na sa kabila ng determinadong muka ng mga kasama sa laro ay masaya rin ang mga ito. Hindi niya masisisi ang mga kasama. Kahit siya ay ganoon din naman ang nararamdaman. Isang abala at masayang araw iyon sa childcare orphanage at isa ring malaking pangyayari. Dahil sa kasaysayan ng bahay ampunan na tinitirahan ni Jonas mula noong 5 taong gulang pa lang siya, ay bumisita ang ilan sa mga pinakamabigating tao hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. May 4 na mag-asawa at 2 single na lalaki at babae na panay mga foreigner ang gustong mag-ampon ng mga bata sa childcare. Lahat ng mga ito ay kilalang tao. 3 sa mga mag-asawa ay may business tycoon. May sikat na painter mula sa Italy, mayroong doktor mula sa Spain, at mayroon din na kabilang sa royal family ng bansang Portugal. Napakaswerte ng kung sino man ang mapili na aampunin ng mga ito. Pero ayaw umasa ni Jonas na isa siya sa mapipili. O mas masasabing ayaw niya talaga. May mangilan-ngilan na rin naman ang nagtangka umampon sa kanya. Pero bago pa mangyari iyon, ay palagi na lang nagkakaroon ng problema kaya hindi natutuloy. Wala namang problema kay Jonas na ampunin din, lalo na at alam niya makakabuti rin iyon sa kanya. Mas magkakaroon siya ng kinabukasan kaysa ang manatili sa bahay ampunan. Pero kung isang foreigner ang mag-aampon sa kanya, ibig sabihin lang niyon ay aalis siya ng bansa. At dahil doon, ay baka maging maliit ang pag-asa na mahanap niya ang nawawala na kababatang kapatid. Isang malakas sa bagyo ang naging dahilan kaya maaga na ulila si Jonas. Nasira ang mga bahay at ari-arian nila nang dahil doon. Naanod ng malakas na agos ng ilog ang mga magulang niya at ilang kamag-anak na dahilan ng kamatayan ng mga ito. Tanging siya at ang 2 taong gulang na kapatid noon na si Joey ang natira sa masalimuot na trahedya. Mabagal ang naging pagtulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo dahilan para lalong mahirapan si Jonas at ang kapatid niya. Ilang araw silang nanatili sa evacuation center ni Joey bago mapangakuan na dadalhin sa DSWD. Hindi lang kasi sila ang mga batang naulila dahil sa trahedya. Pero bago pa man maayos ang lahat, para sa kanila, parang bula na lang na nawala ang kapatid. Isang gabi natutulog siya ay may kumuha kay Joey at walang kahit sino nakapagturo kung sino man iyon. Hindi rin sigurado kung kinuha bang kapatid niya o umalis silang bigla at nawala. Naging masakit para kay Jonas ang pangyayari. Si Joey na lang ang natitirang kamag-anak niya at nawala pa ito. Pero kahit 5 taon nang nakararaan, ay umaasa pa rin siya na mahahanap ang kapatid at magkakasama silang muli. Kapag lumaki na at magkaroon ng sapat na kapangyarihan para maipahanap ng maayos ang kapatid kaysa sa ginawa ng gobyerno, ay mangyayari din ang matagal na niyang inaasam. Pero duda siya kung magagawa pa iyon kung sakaling ampunin siya ng isang banyaga. Nasa ganoong pag-iisip si Joey na makita na pa ang batang lalaki na uuna nang nakaunti sa kanya. Nakita niyang iyon ang kaibigang si Alaric. Tumigil siya sa pagtakbo at kinalimutan muna ang tungkol sa karera para tulungan ito. Nakita niyang may sugat si Alaric. Ang sakit! Daing pa nito habang inaalalayan niyang bumangon. Malaki ang natamong sugat ni Alaric kaya hindi nakatakataka na masakit nga iyon. Nag-alala si Jonas para sa kaibigan. Kaya kahit may ilan ng taong dumating para tulungan sila, ay dinamayan pa rin niya ito. Ganoon siya palagi sa mga kaibigan. Matulungin siya. Isama pa na siya rin ang madalas sa gumagamot sa mga kaibigan at sa iba pang bata sa bahay ampunan kapag may mga nasugatan o kaya ay may nagkakasakit. Pangarap kasi niya na maging isang doktor. Napangiti ang madre sa bahay ampunan sa ginawa ni Jonas. Ibinigay nito sa kanyang first aid kit at hinayaan na siya ang gumamot sa sugat ni Alaric. Ang pangalan niya ay Jonas. Lagi siyang ganyan. Napakamatulungin niya sa lahat, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Pangarap niya maging isang doktor paglaki niya.
Narinig pa niya ang pagbibida ng madre sa kanya. Hindi niya masisisi ang madre na gusto siyang ibenta ng mga ito sa mga bisita. Gusto lang naman ito ang makabubuti para sa kanya. Maswerte kasi ang kung sino mang bata na aampunin ng mga banyagang bisita. Sigurado magiging maayos ang buhay dahil sa yamang taglay. Nang matapos si Jonas sa paggamot kay Alaric, ay napansin niya na binigyan siya ng kakaibang tingin ng isa sa kanilang mga bisita. Naalala niyang galing sa bansang Spain ang babaeng foreigner na iyon, si Dr. Elvira Tolentino. Ayon sa mga kwento kanina, ay nagtatrabaho raw ito sa pinakamalaking ospital sa naturang bansa at bukod pa roon ay marami itong ari-arian. Pero hindi kagaya ng iba ay mag-isa lang ang doktora. Wala raw itong asawa kaya ang gusto sana ay mag-ampon na lang ng anak. At sa pagtingin ni Dr. Elvira sa kanya ay nakakita siya ng ningning sa mga mata nito. Nagpapakita na tila interesado ito sa kanya. Hindi lubos akalain ni Jonas na dahil lang sa isang simpleng tingin ay kakabahan siya. Tama nga ang naramdamang kaba ni Jonas sa tingin ni Dr. Elvira dahil nagkaroon ito ng interes sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos ng pagbisita ng doktora, sinabi ng madre na siya raw ang gustong ampunin nito. Makakabuti para sa iyo to, Jonas. Mabait si Dr. Elvira. Magiging maayos ang buhay mo kasama siya. Pagkukumbinse ng madre. Bumuntong hininga si Jonas. Pero sister, ayaw ko po sanang malayo sa Pilipinas. Ikinuwento niya ang tungkol sa problema sa nakakabatang kapatid. Naging seryosong anyo ng madre. Hanggang ngayon ba ay umaasa ka pa rin na makikita si Joey? Tumango siya. Nawawala lang siya, sister. Hindi pa siya patay. Nararamdaman ko, makikita kaming muli. Hindi niya napigilan na maging emosyonal. Sa pagdating ni Jonah sa childcare orphanage, ay nagkaroon na rin naman siya ng pangalawang pamilya. Naging mabait ang mga madre at tauhan sa kanya roon. Gusto rin niya ang mga kasamahan at halos kapatid na ang ituring ng mga kabarkada na sina Alaric, Nimbus, Easton, Rykert, Blake. Halos kasing tanda lang niya ang mga ito kaya nagkakasundo sila. Pero iba pa rin ang pakiramdam ng tunay na kadugo. Huminga ng malalim ang madre at may inalabas mula sa drawer ng table. Isa iyong folder. Hindi alam ni Jonas kung bakit tila kinabahan siya sa maaaring laman niyon. 6 na taong gulang ka pa lang nang matanggap namin ang report na ito ng pulisya. Kaya hindi namin gustong ipakita sana sa iyo. Alam namin na masasaktan ka. Lalo na at napakabata mo pa noon. Pero hindi naman maaring itago ang lahat ng katotohanan, hindi ba? 9 na taong gulang ka na ngayon, Jonas. Siguro ay maiintindihan at matatanggap mo na rin ang tungkol sa nangyari sa kapatid mo. Ipinakita ng madre ang report tungkol sa isang 3 taong gulang na bata na biktima ng isang sindikato. Kinuha ang mga bata at mga mata ng bata at basta na lang itinapon ang bangkay pagkatapos. Hindi si Joey yan, tanggi ni Jonas. Ayaw niyang maniwala. Ayon din sa report ay hindi pa nakikilala ang bata. Hindi natin sigurado. Pero malakas ang kutob namin, Jonas. Hindi ba't isa sa mga description mo sa kapatid mo ay meron siya malaking balat sa likod? Ipinakita ng madre ang litrato kung saan tila may balat sa likod ang bata. Nanginginig na tumango si Jonas. Malabo ang litrato, pero may ganoon ngang balat ang kapatid niya. Kahugas din iyon ang balat ni Joey na katulad ng prutas na peras. Ganoon pa man, hindi makikilala ang mukha ng bata. Dahil na rin sa pati iyon ay sinira na kung sino man ang gumawa na karumal-dumal na krimen. Gusto sana namin na magsagawa ng mga test para matukoy kung iyon nga ang nawawala mong kapatid, Jonas. Pero hindi pa ganoon kabago ang teknolohiya ngayon at napakamahal ng babayaran kung gagawin natin. Kaya naisip na lang namin na huwag nang ituloy. Lalo na at isang malaking pruweba na rin naman na siya ang kapatid mo base sa balat na iyon. Binitawan ni Jonas ang mga papel. Hindi niya kayang tanggapin ang lahat. Sa loob ng ilang taon ay umasa siya magtatagpo muli ang mga landas nila ni Joey. Pero kagaya ng mga magulang niya ay wala na rin pala mga ito. Noong una ay ayaw niyang maniwala dahil wala natagpuan na bangkay kagaya ng pagkawala ng mga magulang at iba pang kamag-anak. Pero ngayon, ang mga larawan, ang sabi ng madre ay 6 na taong gulang siya na makita ang report. Makalipas ang 1 taon pagkatapos ng pagkawala ng kapatid ay 3 taon na ito at bihira lang ang bata na may ganoong kalaking balat sa likod kaya hindi man kumpirmado ay malamang na si Joey nga iyon. Napakasakit na natuklasan niya. Kahit malaki na at dapat na naintindihan na niya iyon ay napakahirap pa rin natanggapin.
Nag-iisa na lang talaga siya. Lumabas si Jonas mula sa opisina ng madre. Hindi niya napigilan na mapaiyak sa sakit. Jonas, Diyos mio, bakit ka umiiyak? Ang may Spanish accent na boses na iyon ang nagpatigil kay Jonas sa paglalakad. Napatingala siya. It was a Spanish doctor. Ang buong akala niya ay nakaalis na ito. Nilapitan siya ni Doktora Elvira. Niyuko siya at niyakap. Anong problema? Pwede mong sabihin sa akin? Nanatili lang siya nakatitig sa doktora. Nakita niyang bumaha ang concern sa mukha nito. Hindi siya nakapagsalita at nanatili nakatulala habang umiiyak. Sa gulat ni Jonas ay niyakap siya ni Doktora Elvira. Kung ano man iyan, magiging maayos din ang lahat. Mi niño chiquito, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ma'am, masarap ang yakap ng doktora sa kanya. May kakaibang init. Naalala niya ang init na nararamdaman noon sa ina kapag niyayakap siya. Na-miss niya iyon. Noong makita ko ikaw na tinutulungan ng iyong kaibigan, naalala kong aking kabataan. Katulad mo din ako, Jonas. At naging magaan ang loob ko agad sa'yo. Gusto kitang ampunin. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging magulang mo. Pangako, hindi ka naluluha pang muli. Mamahalin kita na parang tunay na anak ko. Sisikapin kong ibigay ang alam ko makabubuti para sa'yo. Hindi ka na muli mag-iisa. Magkasama na tayo. Magiging isang pamilya. Napakahaba ng sinabi ni Dr. Elvira. Pero ang huling pangungusap lang nito ang pinakatumatak sa isip niya. Magiging isang pamilya kami. Hindi naman talaga siya mag-isa. Hindi ba? Nandyan ang mga kaibigan niya sa childcare, ang mga madre, ang mga tauhan. Pero ang tinuturi siyang tunay na anak at pamilya ay iba pa rin pala sa pakiramdam. Lalo na sa bago pa lang niyang nalamang balita tungkol sa nangyari sa kapatid. Siguro nga ay iniwan na si Jonas sa nag-iisang kamag-anak na natitira. Pero hindi naman talaga malupit ang Diyos. Ipinadala nito sa kanya si Dr. Elvira. Simula ngayon, ito ng kanyang pamilya. Halos isang taon pagkatapos ng pagbisita, ay nakaalis na rin si Jonas ng childcare at naisama ni Dr. Elvira papunta sa Spain. Doon ay legal na inampon din siya ng doktora. Hindi naman nagbago ang pakikitungo nito sa kanya mula nang ampunin siya nito. Pinag-aral siya ng doktora sa isang maganda eskwelahan. Ibinigay ang lahat ng kanyang pangangailangan at sinuportahan sa mga gusto niya. Mabait ito kahit madalas na abala dahil sa trabaho. Pero naintindihan niya iyon para din naman sa kapakanan ng mga tao. Lalo na sa mga pasyente nito ang ginagawa ni Dr. Elvira. Balang araw ay magiging ganoon din siya. Lahat ng mga sakit na dinanas si Jonas sa malagim na trahedya na dinanas niya at ng pamilya ay nabayaran ng dahil sa pagdating ni Dr. Elvira. Naging masakit man ang pagtanggap sa pagkawala ni Joey pero iniisip lang niya ang magandang buhay at simula sa pili na Espanyolang doktor. Hindi rin naman nagbago ang pananaw niya sa buhay kahit ilang taon nang nakalilipas. Lalo pa nga siya naging determinado na maging matulungin at maging doktor dahil sa nakikita sa ginagawa ni Dr. Elvira. Naging masipag si Jonas sa pag-aaral dahil nangarap siya ng malaki. Hindi naman siya nahirapan. Kahit nasa ibang bansa ay hindi siya nahirapan na makapag-adjust. Mataas daw ang IQ niya kaya naging madali para sa kanya na makasabay academically. Palagi siya nakakasama sa mga nangunguna sa klase. Isama pa na magaling din siyang makisama. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa Spain. Naging maayos ang buhay niya roon. 16 na taong gulang siya nang unang makitang umiiyak si Dr. Elvira. Masiyahin ng doktora, kaya naging matindi ang pag-aalala niya nang makita sa ganoong kondisyon. Nilapitan niyo agad at tinanong kung anong problema. Pamilya po tayo, tama? Dapat po tayo nagtutulungan. Mama, pwede niyo pong sabihin sa akin kung may problema. Pamimilit niya nang tumanggi ang ina-inahan na sabihin ang problema. Niyakap siya nito. Oh, miiho Jonas, may kaugnayan lamang sa akin nakaraan. Ano pong ibig niyo sabihin? My first love. The love of my life, patay na siya. Oh, hindi mapigil ang maibulala si Jonas. Sa ilang taon na pagsasama nila, ay walang sino man na lalaki nakikita siya sa buhay ni Dr. Elvira. Iyon pala, ay mukhang stuck pa rin ito sa unang pag-ibig. I'm sorry to hear that. Liamo Jonas, siya ang lalaking aking minamahal, pero hindi siya naging akin. Naiwala ko siya, at ngayon, wala nang pag-asa na magkasama ulit kami. Kung minahal niyo po siya, bakit hinayaan ninyo mawala siya? Dahil masyadong komplikado at iyon ang tamang desisyon na ginawa ko.
Galing siya sa pamilya na naniniwala sa arranged marriages at engaged na siya bago pa man kami magkakilala. Hindi na siya pwede maging akin. Jonas felt sorry for his mother. Hindi niya alam na may ganong pinagdaanan pala ito. Mahal na mahal din siguro nito ang lalaki kaya hindi na nag-asawa pa. Pero bakit hindi po niyo ipinaglaban ang pagmamahalin niyo sa kanya? Dahil hindi iyon ang tamang gawin. Galing siya sa may kayang pamilya, a political family. Ang babaeng kanyang pinakasalan ay kasama sa kasunduan. Ginawa niya iyon para sa kanyang pamilya, para sa kabutihan ang kanyang buhay at pamilya. Tumangutang mo si Jonas. Somehow, sa kabila ng edad, ay naintindihan niya ang itinuturing ng ina. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo Jonas, kung mai-inlove ka, huwag kang papasok sa komplikadong relasyon. Siguro nga, matatawag na romantiko kagaya ng kay Romeo and Juliet. Pero sa katotohanan, napakahirap, lalo na kung totoo nagmamahalan kayo. Tumango-tango ulit siya at napangiti. Huwag ka pong mag-alala ma, wala pa sa utak ko mga bagay na iyan. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko na mai-inlove sa isang babae. Pinisil ng kanyang mamang ilong niya. Dahil iyan sa masyado ka pang bata at priority mo pa ang pag-aaral at ang iyong future career. Barang araw, mai-inlove ka. Pero pangako ka sa akin ng isang bagay Jonas. Gusto ko mag-iisa mabuti kang tao anak. Huwag kang magiging mapaglaro sa mga babae. Siguraduhin mo na kung papasok ka sa isang relasyon, mamahalin mo siya at papakasalan na siya na talaga ang para sa'yo. I'll always be your good boy mama. You can count on me. I promise. Kahit naging mahirap sa batang si Jonas ang pagkawala ng kanyang pamilya, napakaswerte pa rin niya mga kafelisidad dahil may isang Mama Elvira na nagmamahal at itinuri siyang tunay na anak. Sa palagay niyo kaya mga kafelisidad, tumimo kaya sa utak ni Jonas ang sabi ni Mama Elvira na huwag magiging mapaglaro sa pag-ibig? Abangan!